salamat po sa mga kapatid dito sa Binyan. Palakpakan po natin nga ulit ang mga nanay. Amen. So, sabi nga po ay may kasabihan sa ating bansa. Ano raw po ang mga ina? Sila raw po ang, sabi ng iba, trompeta. Pero totoo ilang, natatawa po ang marami sa atin. Ano po ba talaga nga ang tunay? Ano po ba? Ilaw ba o trompeta ng tahanan? Amen? Amen. Bakit po trompeta? Siyempre, alam na natin. Sila po ang magagagaling talaga mag-sermon. Amen? Actually, talagang sa bahay po namin, sabi ng aking may bahay, pero hindi naman ito lahat, pero ito po ay aking karanasan. Ang sabi niya, bakit hindi ka mag-sermon sa iyong mga anak pagka may mga mali sila? Sabi ko, sermon na nga ako na sermon araw-araw, ikaw naman. Amen? Kaya sa bahay, kung kayo po ay may pagbabalik tanaw at unawa, kung kayo po ngayon ay may pamilya na, ang nanay ang madalas mag-sermon. Nakita nyo naman ang mga tatay, tahimik, no comment lagi. Amen? So salamat po sa mga nanay, kaya po din sila siguro naging ilaw dahil sila po ang nagiging gabay at nagbibigay ng direksyon po para po sa ikauunlad ng atin pong mga anak. Amen? Kaya palakpakan po natin ang mga nanay. Amen ulit. Dahil lalo na ang mga nanay na Kristiyano, I believe they have done a very wonderful job. Amen. Raising up their kids. Kung maalala po natin ang isang commendation ng sulat ni Pablo kay Timoteo, ay pinarangalan po ni Pablo sa isang bahagi ng kanyang sulat kay Timoteo ang nanay at lola, ni Timoteo dahil ang nanay po ni Timoteo at ang lola ni Timoteo ang naging instrumento para po si Timoteo ay maging mabuting tao na may takot po sa Diyos. Amen? Kaya kung meron man ang mga nanay na narito sa BND na dapat ipamana sa atin po mga anak, ipamana po natin ang pagkatakot kay Kristo. Amen? Sapagkat ang pera po nauubos yan. Amen? Naniniwala ba kayo na wala pong pera na tinatawag na sapat na? Amen. Ang buhay po, wala pong tinatawag na sapat na pagdating po sa pera. Sabi nung araw, sana ang sweldo ko, kung kikita lang ako ng 300, ayos na. Dumating yung 300, sabi, nakatikim ng Jollibee, sana 500 na. Amen. So, tumataas po yan eh. Amen. Kaya wala pong tinatawag na salitang it's enough. Amen. Kaya nga po ngayon pong umagang ito, salamat po sa Diyos. Actually, hindi ako dapat naririto ngayon. Kumbaga sa basketball, ako po ay naisab lamang. Hindi ko nga alam, sino po ba naka-schedule today dito sa church? Si Pastora Magda pala, dapat nga siya na nga. Amen. So hindi po ako talaga, napalit lamang po ako dahil po nagkaroon po ng conflict sa aking schedule. But anyway, salamat po sa Lord at sa isang napakagandang araw at selebrasyon, ako po ay naging kabahagi sa umaga pong ito. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Alright, so ngayon pong umaga, tayo po ay muling darako na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago po tayo tumungo doon, ay nararamdaman ko lamang po na meron tayong obligation as a church to pray for our nation. Kasi bukas po ay napakalaking event na mangyayari po sa ating bansa. And I still maintain my position personally that there is still a separation of church and state. Amen. Kaya nga po, maraming nagtatanong sa akin, Pastor, ano ba kulay mo? Ikaw ba ay pink? Ikaw ba ay pula? Ikaw ba ay asul? Sabi ko, yung aking boto, sagrado yon. Amen. Pero sabi ng iba, Pastor, baka boboto ka doon sa isa ha, magnanakaw yon. Amen. Ang sabi nung ibang kumakausap po sa atin, at ang sabi ko naman ay ito po ang aking paniniwala. Ang tanong ko naman ay ganito, ano ba iboboto natin? Santo ba? Are we electing for a saint or a president? Amen? Kasi if we are electing for a saint, then we will go by the standards of the Bible. Pero naniniwala po kasi ako, in my personal opinion, that no candidates can ever pass when it comes to the standard of the Bible. Amen? Wala po. Kung ang pag-uusapan po natin pagnanakaw, lahat po yan magnanakaw. Patawarin po ako ng mga politiko. Amen? Ang sabi ng iba, Pastor, 1,000 lang ang ninakaw ko, pagnanakaw pa rin yan. Amen? Kaya nga minsan, ang pabirong sinabi ko doon sa isang kapatid, sabi ko, alam niyo sa Diyos, ang kasalanan ay kasalanan. Amen? Walang maliit o malaki, lahat po yan kasalanan. Sabi ko nga, pabiro ko nga po sinabi, talo ka pa nga kung maliit lang ang ninakaw mo eh. Kasi parehas din ang kahatulan. Lakihan mo na.
Biro lamang po yun. Ha? Amen. Biro lamang yan. Amen. Pero totoo yun. Amen. Because we're trying to put classes on sin. Pero pagdating po sa Diyos, lahat po yan ay pantay-pantay. Minsan sabihin natin, yung mga yan sinungaling. Ikaw ba hindi nagsisinungaling? Amen. Bakit pag dumarating ang maniningil, sabi mo, wala si nanay? Amen. Tama po ba? So that's a lie. Amen. So yan po ay isa rin kasinungalingan. Kaya nga po, wala pong papasang politisan. Kaya kung maaalala nyo po yung nangyari doon sa panahon ni Jesus, nung meron po silang inaakusahan na adulterer. In fact, if you would understand the history behind that adulterous woman na dinala ng mga Pariseo sa harapan ng Panginoong Jesucristo, isinet up po nila yung babae to be caught in the act. Kaya according to Bible historians and Bible theologians, dinala kay Jesus yun hubad. Para lamang po ma-justify na talagang caught in the act yung babae at lalaki that they were doing something that is totally against the law of God. Amen? Kaya very strong po yung tinatawag na evidence. At during the time, the law of God says na pag nahuli po ang isang babae na nangangalunya, ano po ang kaparusahan? They will be stoned to death. Amen? Sila po ay babatuhin in public places hanggang sa kanilang kamatayan. So, dinala po ng mga Pariseo yan kay Jesus. At ano po ang ginawa ni Jesus? Yumuko po siya, bumabasa sa lupa at siya may sinusulat. At bigla po siyang nagwika, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, umuna ng bumato. And if you know the story, everybody left. Lahat po ay nawala. And the only person that was there, amen, pero meron pa po akong nais na i-share sa inyo doon, mga kapatid, na hindi minsan napapansin. Ako naniniwala nung araw na yon, kasama po ni Jesus ang kanyang mga alagad. Because Jesus do not travel alone. But the Bible tells us that during that moment, Jesus was the only left alone. Even the disciples were guilty. Nakukuha po ba natin kahit po yung 12 alagad, nawala. Amen. Hindi po sila karapat-dapat doon sa situation, kaya kung makikita po natin, si Jesus lamang po ang natira. Kaya ang tanong po ni Jesus doon sa babae, nasaan ang mga accuser? Ang sabi ng babae, they are all gone. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, umalis ka na at huwag ka na magkasala muli. So kaya nga po mga kapatid at mga minamahal, tandaan lamang po natin ito sa darating na eleksyon. Di ko po kayo kakampanyahin. Amen. Bagamat mukha ang simbahang ito'y dilaw. Binibiro ko lamang po kasi hindi ko alam kung yan ay nataon lamang. Amen. So bago na po ang kulay niyan, dapat hindi na yan eh. Ano po? So purihin po ang Panginoon. Amen. So basta ito po ang aking maipapayo sa mga kapatid sa simbahan. Sa araw at sa oras na eleksyon, you have to pray. Amen. Manalangin po kayo and let God guide you. Amen. And let God lead you kung ano po ang dapat po nating gawin sa darating pong halalan. At wag din po natin bibilhin pagkatapos po ng eleksyon, yung kasabihan na pilit na ipinapasok sa ating isipan that the voice of the people is the voice of God. That is not true. Hindi po totoo na ang tinig ng tao ay tinig ng Diyos. Kung atin po maalala sa kasaysayan ng Biblia, naharap minsan ang Panginoong Hesus, ang Diyos sa isang eleksyon. Ang Diyos minsan tumakbo din niya sa eleksyon. Alam niyo ba yon na siya tumakbo rin sa eleksyon one time? Kailan po nangyari yon? In the Old Testament, nung panahon po ni Samuel. Ang bayan po ng Israel, nainggit sila dahil ang mga bansa na nakapalibot sa kanila may hari na tao. Amen? And they are now begging Samuel, because Samuel was the prophet who is the go-between between God and the nation of Israel. Ang sabi nila kay Samuel, sabihin mo sa Diyos, bigyan kami ng hari na tao. Ano po ang sabi ng Panginoon kay Samuel? Sabi ng Diyos, sabi mo sa kanila, ako nga hari nila eh. At ang sabi ni Samuel, ang Diyos daw ang hari. Ang sabi ng mga Israelita, hindi gusto namin ng tao. So ano sabi ng Diyos? Bayaan mo sila, pumili sila, nag-decide sila, give them what they have decided on to. So ano po nangyari? Natalo po ang Diyos sa eleksyon, tama po ba? Amen. Hindi po nanalo ang Diyos do sa butuhan. God is presenting Himself to this nation as their king. But when the nation of Israel decided, ano po ang kanilang decision? We don't want you. We want a king who is a man. So ano po ang kanilang pinili? Kaya naghanap po sila ng isang kingly material na tao sa lupain ng Israel, and they found
and they look for a man like that, natagpuan po nila si Saul. Pero ano po ang nangyari? Dahil ang pinili po ng bayan ng Israel ay yung hindi po choice ng Panginoon, nagkagulo-gulo po sila. Kaya nga po, ako'y naniniwala that the voice of the people will never be the voice of God. Hindi po pwedeng ipagkatiwala ng Diyos ang kanyang tinig sa atin pong desisyon. Because you have to understand that our hearts, the hearts of man, are technically corrupt. Naniniwala po ba kayo? Kaya kailangan po natin ng Holy Spirit. Because on our own, we don't know how to choose. But praise God for the Holy Spirit, He will guide us into all truths. Kaya kung wala po ang banal na Espiritu, hindi po natin alam magdesisyon ng tama. Because we are always basing our decision on the surface of the flesh. Pero pag tayo po ay lumalakad sa gabay ng banal na Espiritu, we are deciding on the will of the Father and not on the will of the flesh. Amen? Ngayon pong umagang ito, tayo po ay mananalangin as a church. At ako'y nagpapasalamat kasi ako, sabi ko nga ay sa isang kaibigan, sabi ko sa kanya, sana matapos na itong eleksyon kasi yung mga kabatch ko po nung high school, malapit na magpatayan eh. Amen? So malapit na po magpatayan, marami po mga magkakaaway ngayon, di magkakasundo dahil po dito sa eleksyon. Kaya sana po dito sa simbahang ito ay hindi po tayo magkahiwa-hiwalay dahil sa magkakaibang opinyon. Amen? Kaya ginagalang po natin. Amen? Wag naman sana na pag nakita nyo isang kapatid, nag-post na ganito ang kanyang kandidatong iboboto, wag naman natin sabihan bobo siya. Amen? Nakukuha po ba natin yon? Amen? At kung naman sa isa, pagka nakita natin na ganun yung choice niya, wag naman natin sabihin ayaw natin doon sa kandidatong yun, hindi katama dyan sa bagay na yun. Wag po, pabayaan natin ang bawat isa. Dahil tayo pong lahat ay merong tinatawag na freedom. Amen? I-exercise din po natin ang ginagawa po sa atin ng Diyos. Tingnan niyo po, kung ang Diyos po ay mapilit, pag sinabi niya, pag ayaw mo, pagpapapatayin ko kayo, marami sa atin, patay na. Tama po ba? Pero hindi in-insist ng Lord dyan eh. Amen? Kaya tingnan mo ang iyong katabi, tingnan mo nga, buhay ka pa. Amen? Hindi po ba? Kasi maraming ini-insist inyo, Lord, pero hindi natin sinusunod. Right? Amen? Kaya mga kapatid, dyan po ang ating maging attitude, mapanatili po sana yung pag-ibig and let us not allow politics to divide us. Amen? Wag po nating hayaan na ang politika ay tayo ay pagwatak-watakin at sirain because at the end of the day, I believe that we are longing for a perfect government. But let me tell you this, we will not have a perfect government until Jesus comes. Amen? Hindi po tayo makakakita ng perpektong gobyerno, kaya kailangan na pong bumalik ni Kristo. Kasi sa pagbabalik po ni Jesus, that is the perfect government that we will see here on the planet, and it is called the millennial kingdom reign of the Lord Jesus Christ. Amen? For now, amen. Ngayon, tayo lamang po ay mag-hang on to, let us keep our faith, amen, hold tightly unto the Lord, kasi talaga nga po, everything is being rocked and being shaken today. Amen? Kaya ngayon pong umaga, our job, our obligation as a church is to pray. Tayo po ay manalangin. Kaya po tayo ay itinayo ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. Our duties and obligation is to intercede. Amen? Kaya tayo po ay manalangin ngayong umagang ito. Let us pray for our nation. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, narito po ang simbahan ng biyaya ng Diyos Binyan, Panginoon, sama-sama kaming lumalapit sa iyo sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Bagamat kung kami po ay saserbihin ngayon ang bilang at dami namin dito sa lugar na ito, hindi po sasapat ang bilang at dami namin pagdating sa bilang at dami ng Pilipino. Pero salamat dahil sa pananalangin, hindi mo po nire-require ang bilang. But the only requirement for a prayer that will have a guaranteed answer is the prayer of the righteous. And we believe today, because of your Son, Jesus Christ, in our hearts, we are righteous, Panginoon. We are not righteous because of our perfect works that we are doing in our lives, but we are righteous because we believe in the Son of God, the Son of the living God, and His name is Jesus. At sabi mo po sa iyong salita that the prayer of the righteous availeth much. And we take that authority that you have given unto us. Sinasamantala po namin ang authority na yan ay binigay mo sa church that we can come boldly the throne room of grace, Panginoon. Kaya amin pong hinihiling, ipinakikiusap in behalf of our Filipino people living in the Philippines and abroad.
Panginoon, kaawaan mo po ang aming bansa. Tulungan mo po kami sa araw ng bukas, sa darating na halalan. Lord, we take authority as a church that we bind the wickedness and the evil works that is going on in our nation. Panginoon, sinasansala po namin ang mga violence, sinasansala po namin, Panginoon, ang mga bloodshed, Panginoon, ang pagdanak ng dugo. Sinasansala namin, Panginoon, ang mga kaguluhan na binabalak ng kadiliman sa araw ng halalan. At mangyari po ang mapayapa at maayos na eleksyon. Hanggang sa ma-turn over po ito sa rightful winner, Panginoon, ng eleksyon. Lord, itinataas namin, Panginoon, ang mga makasarili, Panginoon, at selfish heart na baka hindi tanggapin ang resulta ng eleksyon. In the mighty name of Jesus, Lord, we declare peace in this nation. Maraming salamat po, Ama. In Jesus' mighty name, and everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alright, so purihin po ang Diyos. Tayo po ay darako na sa mensahe. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi po akong dapat na naririto. Pero hindi po ako naniniwala sa coincidence. So kaya ngayon pong umagang ito, ang mensahe, ako po ay nabigyan ng subject, nabigyan po ako ng topic. At ang teksto na ating pong pagkukunan ng salita ng Diyos sa umagang ito ng Sunday ay matatagpuan po sa Book of Psalms, sa Old Testament. Kaya mangyari lamang po na kung kayo po ay may dalang Biblia, ay buksan po natin ang awit 133. Amen? Psalms 133. Amen. Dito po tayo kukuha ng mensahe sa araw na ito ng linggo. At kung kayo po ay nasa Psalms 133, babasahin ko po ito sa King James Version. Kung ano man po ang salin na inyong ginagamit, malaya nyo po yung gamitin. Mula po sa verse 1, atin po munang basahin ang mga talata at mga salita na natala po dito sa awit 133, talatang 1 hanggang talatang 3. Ang sabi po sa verse 1, Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard that went down to the skirts of his garments. And in verse 3, as the dew of Hermon and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commands the blessing, even life forevermore. So marahil ang intensyon ng talata na atin pong pag-uusapan ngayong umagang ito, siyempre makikita po natin na meron pa bang iba. Ang pag-uusapan po natin ay unity. Kaya sabi ko kanina, kagabi pala habang kino-contemplate ko, minemeditate ko yung mensahe, sabi ko ito kaya ay coincidence kasi baka lumabas na ang aking mensahe ay uniteam. Tapos pagdating ko naman dito, dilaw ang upuan. Amen. So, kaya sabi ko ay maganda ito. Amen. Dahil ang subject ko ngayong umagang ito ay uniteam. Amen. At ang upuan naman na inuupuan ninyo ay dilaw. Amen. So, wag po kayo magagalit. Amen. So, purihin po ang Panginoon. So, tayo po ay manalangin at tayo po muna ay dumulog sa Panginoon as we are about to receive the revelations from the Lord today. Panginoon, salamat po sa mga salita na amin pong nabasa ngayong umagang ito. But Lord, we are not content just to read and hear, Panginoon. We want to understand, Panginoon. Gusto po namin na maunawaan ang iyong salita. Gusto po namin na magkaroon kami ng enlightenment. Nais po namin na magkaroon kami ng revelation mula sa iyong salita. So Lord, we are praying today that you grant us the ability to understand the oracles of God. At naniniwala po kami, Panginoon, na hindi po ito sa kakayanan at galing namin bilang tao na maunawaan ang mga bagay na espiritual. Lord, we believe in your principles that everything that is written in the Bible are spiritually discerned. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, na ma-discern namin ang katotohanan sa iyong salita. We don't hold on our intellect. We don't depend on our understanding and knowledge, but we fully depend on you, Holy Spirit. Because Holy Spirit, we believe that you are the great and the best teacher of the church. Unless you teach us, unless you speak to us, hindi po namin kayang unawain ang iyong mga salita. So we are praying for anointing not only for the pastor who you will be using today, but I pray for an anointing as well for all those that will hear your words. Bigyan mo po sila ng pandinig na nakakarinig.
Bigyan mo sila ng mata na nakakakita. At bigyan mo po sila ng puso na nakakaunawa. And also I pray that make their hearts, Lord, a soil, a good ground that you can plant your seeds. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, parangal, pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po ulit natin ang Panginoon. Okay, let's study now Psalms 133. Atin po munang kunin yung background kung paano po ito isinulat sapagkat kung inyo pong titingnan ang ating Biblia, meron pong mga ginamit ang Diyos na mga tao para po sa pagsulat ng kanyang salita. Kaya ngayon pong umagang ito para po sa ating pambungad at pagsisimula sa pag-aaral po natin ng Biblia, gusto ko lang po kayong bigyan ng ilang mga short background para maintindihan natin yung teksto na ating pong pag-uusapan. Psalms 133, ito po ay isa sa mga maiksing aklat sa Book of Psalms kung ating pong uunawain din ito at ating aalamin kasi ang isa po na makikita natin sa Book of Psalms, tatatlo pong tinatawag na talata. Amen? Napansin niyo po ba ito? So it is also considered as one of the 3 Psalms which has a 3 verses on it. So ito po ay isa do sa mga 3 aklat na mga awit na meron pong maiksi na talata na nilalaman. So isa po yun sa ating magandang madagdag sa ating kaalaman. Number 2, ating pong unawain that the writer behind the book of Psalms is no other than King David. Si David po ang sumulat ng aklat ng mga awit. At ating unawain at ating pansinin na may mga pagkakataon o maraming beses sa pag-aaral po ng salita ng Diyos ay napakalaki po ng maitutulong for proper interpretation and understanding of the Bible, yung tinatawag na condition, panahon, at yung mga nangyayari kung bakit po ito naisulat nung sumulat. Dahil ang mga revelation ng Biblia kung minsan ay hindi po lalayo doon sa tinatawag na original intention of the writer on the day, on the moment that it was written. Kaya nga po para maintindihan natin ang nangyayari, bakit po ba naisulat at nasabi po ni David yung tatlong bersikulo na ito sa Psalms 133, sa verse 1, napakaganda nung umpisaan. Sabi niya, "Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." So kung ating papansinin, posibleng may ilang mga bagay na nais na iparating po si David that he is seeing unity as a very important part of any group. Or secondly, David is trying to encourage the people na nasa kanya pong panahon to unite together for a cause. So ano po ba ang kalagayan at panahon nung sinulat po ni David ang Psalms 133? Ngayon, historically, ang kasaysayan po ng Psalms 133 ay nangyari po ito nung naganap po at nangyari po yung division sa kaharian ni David because there is one son, meron pong anak si David, na ang pangalan po ay Absalom. How many of you have heard Absalom? Narinig niyo po ba ang anak ni David na si Absalom? Amen. Si Absalom po was deceived. Siya po ay nadaya na siya po ay yung tinatawag na papalit sa trono po ng kanyang ama na si David. Amen. So nag-expect po si Absalom that David would choose him to be next in line as a king. But what Absalom didn't know, that this time, the decision of kings does not come from his father, but it is coming from God. Amen? So ang desisyon ng pagpili po ng hari ay wala po sa kapangyarihan ni David, kundi ang pumipili na po ng hari ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya bago pa man po dumating, amen, kung tutuusin nga po, napakasakit sa buhay po ng isang ama na kagaya ni David. Bakit po? Kasi parang ganito po yan eh. Sino rito ang mga magulang? Pakitaas po ang kamay. Amen? Kakaunti pala magulang. Sino ang mga madadaya dito? Pakitaas ang kamay. Kasi pag ginamit natin yung salitang magulang, dalawang ibig sabihin, kailangan maging maliwanag. Ano? Merong mga magulang, ibig sabihin sa English, parent, pero meron pang isang magulang. Alam nyo na. Amen. Pagdating sa ambaga, nawawala. Amen. So sabihin mo sa iyong katabi, parents ka ba?
Amen. Nakukuha po natin yan. Ano po? Pagdating na sa mga obligasyon, asa na yung kapatid natin? Ay, nakauwi na. Ang gulang talaga. Ano? Amen. So, purihin ang Panginoon. Amen. So, napakasakit po bilang magulang siguro. Di ko po alam yung pakiramdam. Di pa ako dumarating doon. Amen. Nabuhay ka pa, humihingi na ng mana. Amen. So, technically kasi para po sa akin, pag buhay pa yung iyong magulang, hinihingan mo na ng mana para mo na sinabing ang tagal mong mamatay. Amen. Tingnan mo ang iyong katabi. Kung may magulang ka katabi, naranasan mo ba yan? Amen. Nabuhay ka pa, hinahati na yung bahay niyo. Amen. Hindi ka pa namamatay, malakas ka pa, may dibisyon na akin tunay ha. Amen. So parang ganun po ang nangyayari nung panahong yon kay Absalom. Amen. Ahead of time, he's assuming that he will take the throne of his father David. Pero ang hindi alam ni Absalom, bago po dumating yung araw na yon, at meron din po ako natuklasan as I go through the study of this event, meron na palang naganap na pag-uusap between God and David regarding the throne. Meron na. Sapagkat kinausap na po ng Diyos si David tungkol doon sa trono. Sinabi po ng Diyos kay David dahil at mayroong incident one time na si David po ay nalulungkot dahil nais niya magkaroon ng assurance that the throne will be passed into or through his life, his line. Sa kanyang linya, sa kanyang lahi. Amen. Kaya gusto po niya makasigurado. So God talked to David at sabi, David, don't you worry, I got you. Amen, that's paraphrasing. Kasi nagsimula din po ang lahat dahil when David was king in Israel, nagkaroon po siya ng masidhing damdamin, ng desire to build God a tabernacle. Gusto po niyang maipagtayo ang Diyos ng tabernakulo. Dahil during the moment of David, naranasan po ng bayan ng Israel yung temporary peace in the land. Naranasan po nila yung tinatawag na kapayapaan sa pamumuno ni David. Kaya nung si David po ay naghari, nagkaroon po ng temporary peace ang lupain ng Israel. Everything now is quiet and peaceful. Kaya nga kung maaalala niyo po sa istorya, dahil wala nang makalaban si David na bansa, halos lahat ay tinalo na ni David. Ano po ang ginagawa na lang ng hari? Namamasyal sa bubong ng kanyang palasyo. Kaya doon po niya nabusohan si Bathsheba. Kaya may isa ring aral, mahirap po na wala kang ginagawa. Dahil pag wala kang ginagawa, dyan po malapit ang tukso. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang tamad. Amen. Keep yourselves busy. Especially be busy when in the things of the Lord. Amen. Dahil pag tayo po ay napapahinga kuminsan, dyan po tayo pinapasok ng tukso sa kaisipan. Amen. Kaya nga doon po natin mapapansin doon nangyari ang downfall ni David kay Bathsheba. Pero going back to what I'm trying to say, because David was looking at his life, tinitingnan po ni David ang kanyang buhay. Nalungkot si David because napakaganda ng kanyang palasyo, napakaganda niya ng kanyang buhay. He had so many palaces. He had so many achievements in his life. Pero nakita po ni David that one thing is missing. Wala pong bahay ang Diyos. Amen? Kaya sabi ni David sa kanyang puso, ang sabi niya, nalulungkot ako because I have all these things, but there is no place for God. Kaya nagkaroon siya ng desire to build God a tabernacle. Because in the concept of the Israelites, tinuro po yan ng Diyos sa panahon ng kanilang ninuno na si Moses. Sabi ng Lord kay Moses, you are to build me a sanctuary so that I may have a place to dwell in. So in the mind of the Jew, the tabernacle is the dwelling place of God. Kaya sa isipan po ng mga Israelita, ang templo po ay bahay ng Diyos. Amen? Pero may pagkakaiba po yan sa bagong tipan. Sa bagong tipan, isasama ko na rin po ito sa aralin ngayong umagang ito. Ang templo po ng Diyos ay hindi na ang gusali, kundi ang inyong buhay. Amen. Kaya sabi ni Pablo sa Corinto, that know ye not that you are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you. So sino na po ang templo ng Diyos sa bagong tipan? It is your body. The body of those that receive Jesus Christ as their Lord and Savior. Pero meron din pong paalala ang salita ng Diyos sa Corinto, that if any man defile the temple, God will also destroy.
Kaya ano po ang paalala po sa atin doon? If you understand that your body is the temple, then you are to make your body pure. Dahil pag hindi mo po iningatan ang iyong katawan, dinala mo yan sa bisyo, nilunod mo yan sa alak, though you will not lose your salvation, that is my belief. Amen, that once you are saved, you are forever saved. Pero if you are not cautious in your management, in your body as a believer, you are prone to die. Kaya maraming mananampalataya, bakit maaga namatay si brother? Bakit namatay si sister? Bakit nasira siya ng cancer? Bakit nasira? I'm not generalizing, but most of the time, because brother and sister did not take good care of the temple of God. Hello? Kaya ingatan niyo po ang inyong katawan. Huwag niyo pong hayaan na ito'y mapollute. Because your body now is the temple of the Holy Ghost. Amen. Kaya it is not right na dinadala ang templo ng Diyos sa nightclub. It is not right na dinadala po ang templo ng Diyos sa mga walang kabagay-bagay na buhay at walang kabanalang atmosphere at ambience. Because when you do that, you pollute your body. And the Bible is very clear, if you pollute your body, God will destroy that body. Nauunawaan po ba natin ito, mga kapatid? Now, balikan natin po sa lumang tipan. David wants to build God a sanctuary. Pero kinausap po siya ng Diyos. Ang sabi ng Diyos kay David, David, you are not the person that I have planned to build me a sanctuary. So doon din po natin makikita ang isang napakagandang aral that God will always have a specific and right person for every job. Amen. Meron po siyang tamang tao sa bawat layunin na kanya pong iplinano. Kaya pag naunawaan po natin ito, hindi po magkakaroon ng puwang sa atin ang inggit, ang insecurities, because we know that God has a plan for you. Kaya hindi mo kayo inggitan ng iyong katabi because God has a plan for him and he has a plan for me. What I need to do is to be faithful with his plan for me and do what he plans for me. Nakukuha po ba natin yon? Kaya sabi ng Lord kay David, you are not the person that will build me a sanctuary, but I will make a covenant with you. It will be your son Solomon. Amen. So nireveal ng Diyos kay David that it will be Solomon who will build him a sanctuary. And also, nireveal din ng Lord kay David that it will be Solomon who will be next in line in your throne. Amen. Now, bakit po si Absalom ay nauwi sa ganung kalagayan? One thing I notice and realize, it's a failure of communication. Because David did not say to his family what God plans for his house. Kaya pag hindi i-communicate yung plano ng Diyos sa kanyang bahay, nagkakaroon po ng dibisyon sa loob ng tahanan. Amen? So hindi po niliwanag yung plano ng Diyos. Kaya si Absalom ay nauwi sa kanya pong paghiwalay sa kanyang ama dahil hindi nalaman ni Absalom that God already talked to his father David about the throne. I was wondering if only David talked to his son Absalom about the plan of God, Absalom would have not done things against his father. Amen? Kung sinabi lamang po sana ni David yun sa kanyang ama. But going back, naniniwala rin po ako that God is sovereign. He will do whatever He wants. So nangyari po at naganap kay Absalom yung rebellion against his father. So nahati po ang kingdom during the time. Nahati po ito. Marami po ang sumunod. Marami po ang naniwala that Absalom was the king. Amen? So nagkaroon po ng kudita sa kaharian ni David. Nagkaroon ng faction. Pero dumating din po ang katapusan nito. Dahil ang katotohanan po, at the end of the day, it will always be God's plan will prevail. Amen? Kahit anong gawin po ng dyablo, kahit anong gawin ng kaaway na panggigipit, paghadlang, the plan of God will always prevail. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, ang plano ng Diyos laging magtatagumpay. Amen? Kaya kahit anong pangit ang nangyayari sa iyong pamilya, sa iyong buhay,
Pag may plano ang Diyos sa inyong buhay, it will always prevail. Amen. Pero hindi sinasabi na hindi ka daraan sa mga pagsubok, but those problems should not hinder you from believing that His plan will come out. Amen. I am always inspired sa buhay po ni Joseph. If you're following me in my teaching ministry, madalas ko po nagagamit si Joseph because it has always been my inspiration. Kasi ang buhay po ni Jose sa Old Testament was a classic example of our life also here on earth. Na pag tayo po ay naging mananampalataya, nakareceive po tayo ng salita ng Diyos, hindi po ito roadway to blessing. But sometimes when you receive a call from God, it's a roadway for problems. Amen. Amen. How many of you could agree? Kala kasi ng iba, na-born again na ako. Oh God, hallelujah, sinuko kong buhay. Siguro tuloy-tuloy na pagpapala na ito. Pero pag hindi ka naturuan at nagabayan ng tama, bibitaw ka at sasabihin mo, kulto ata yung napuntahan ko. Bakit nung nag-born again ako lalo sumama? Hello, but let me remind you that there is a devil. Amen. May diablo po. Huwag niyo pong kalilimutan. At minsan katabi mo yon. Seryoso, biglang nagising yung mga iba. Ano po? Amen. But that's true. Amen. Ako naniniwala ang diablo sumisimba. Kasi kung ang diablo po hindi nagsisimba, hindi kayo madudukutan dyan. Bakit ba may mga simbahan nakalagay, watch out for your belongings? Kung walang diablo sa simbahan. Kaya sabi mo sa iyong katabi, may diablo rin dito, maniwala ka. Hello? Kung alam niyo po ang Biblia, ang diablo pumupunta sa langit, sa simbahan pa kaya? Di ba? Kung alam niyo po ang Biblia, sabi sa panahon ni Job, tinanong siya ng Diyos, saan ka galing? Parut pa rito, akyat manaog ako sa langit. So, ibig sabihin, nakakapunta siya sa langit, dito pa sa simbahan, di siya makapunta. Ano akala niyo sa kanya? Walang pamasahe? Nakakasimba siya. Amen. Kung minsan, kung hindi man siya magnanakaw, maninira siya. Amen. Minsan nga, nasa mga Bible study niyo yun eh. Pag upo doon, ang dala, chismis. Sabi mo sa iyong katabi, Pastor, may pinatatamaan ka ba? Amen. So, kaya sabi mo sa iyong katabi, huwag kang pakasiguro, may kasama ka minsan, diablo. Kaya nga po, very precious ang discernment, mga kapatid. Amen. Nowadays, discernment is very precious. Because discernment will protect you from wrong people around you. Amen. Napakahalaga po ng discernment. And every true believer has that. But the problem is they don't know that. Ang lahat po ng tunay na mananampalataya meron yan, pero ang problema hindi nila ito alam. Kaya marami pong believer, bumabagsak po sa Hosea 4:6 that my people perish for lack of wisdom. Amen. Napapahamak ang aking bayan dahil daw po saan? Sa kakulangan ng kaalaman. Amen. So balikan na po natin itong ating pinag-uusapan. Si Absalom, siya po ay marami po ang nahatak niya sa kanyang panig at marami po siyang nahikayat na sumunod sa kanya. Pero dumating din po ang panahon na natapos po itong kahibangan ni Absalom at nabalik po ulit ang paghahari sa kamay po ni David sa buong kontrol sa kingdom. Now, imagine this situation. Nahati ang palasyo. Let me just draw an illustration. On this right side of mine, ito po yung David side. On this left side, ito po yung Absalom side. Now, the leader of this side died. And they have no choice but to join this group. Tama po ba? Wala silang choice. Namatay yung leader nila eh. And they are still Jewish people, so kailangan nila mag-join uli, magpailalim ulit kanino kay David. Now, how would you think would the leadership of David would looks like when this group joins this group that they have been polluted by his son? So it's very hard for David. It's very challenging for David. Kaya nirally niya ngayon ang kanyang bayan. That's why there is Psalms 133. He said, "Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." Amen. Because David knew that for my kingdom again to be standing,
I need unity in my palace. Amen. Pero napakahirap na mangyari ito pag kami po ay divided. And that is why, kaya sabi ko, I don't know if this is a coincidence, but I don't think this is coincidence. Kung mapapansin niyo po ang mantra ng mga politicians po natin ngayon, all of them are crying and shouting for unity. Amen? So makikita po natin talaga yung value at halaga po ng unity in all aspect and areas of life. Amen? Mahalaga po talaga pala. Kaya nga kita nyo po, again, for our nation to rise back again to glory, this nation should be united. Kasi pag wala pong unity, hindi rin po tatayo ang bayan. Amen. So hindi lamang po sa bansa, pwede rin po sa church. So unity is applicable to every sector of our society. Pero ang pinakamaganda at mahalaga rin pong importansya ng unity should happen in our house. Amen. Sa ating pong bahay. Kaya nga po sa turo dito ni David, sa kanya pong mga salita, kung ating pong mapapansin, nabanggit niya yung salitang, behold, how good and how pleasant it is. So, what is unity? It is good and it is pleasant. Amen? Amen? Ito po ay good at ito po ay pleasant. Alin ang pagkakaisa? At kinumpare po ni David yung tinatawag na effect ng unity pag ito po ay nangyayari. Sa verse 2 and verse 3, ano po ang sabi ni David? Unang kanyang kinumpare, sabi, it's like an anointing, it's like an oil that flows from the head of Aaron down to its beard. Now, there is a culture in Israel, para maunawaan po natin ito, pag dumating po ang isang tao sa bahay, amen, kultura ito ng mga Hudyo. Pag may bisita po ang isang tao sa bahay na dumating, binubuhusan po minsan ito ng langis. Now, what is the purpose of pouring oil on your visitors na dumarating sa inyong bahay? It is a form of refreshment. Amen. Ito po ay isang uri at anyo ng refreshment. Kaya nga kung ating papansinin, sa Luke chapter, tingnan po natin ito, meron pong isang pangyayari sa book of Luke, tingnan po natin sa Luke chapter 7. Familiar po kayo rito, alam ko, pag binasa natin yung talata, kasi I know that you have heard about the woman who poured out an alabaster box, isang mamahaling pabango, ibinuhos po ito kay Jesus during the time. But if you would listen, sabi sa Luke chapter 7, verse 46, tingnan po natin ang nangyari po dito sa oras na yon na naganap po yung pangyayari sa Luke 7. Ang sabi ni Jesus, pero bago ko basahin yung Luke 7, because I'll just be quoting verse 46 here, nagkaroon po kasi ng reaksyon ang mga alagad nung nangyari po ito. Bakit? Kasi di po ba nagbasag ng alabaster box po yung babaeng makasalanan at ibinuhos sa Panginoon? So nanghinayang po ang mga tao na naroon. At kung di ako nagkakamali, si Judas ay nagsalita pa na sayang naman yan. Sana hindi na lang ginawa yan. Sana ipinagbili na lamang. Ginawa nating pera yan. At naitulong natin saan? Sa mahihirap. Pero ang katotohanan, hindi naman talaga gusto ni Judas yon na magamit sa mahirap. Kaya niya gusto maging pera kasi ayaw ni Judas ng pabango kasi pag ninakaw niya yung pabango, huli siya, maaamoy, nagamit niya eh. Hello? Oo po ba natin yon? Kaya para makapagnakaw si Judas, because remember, Judas was the treasurer. Amen? So kaya naniniwala po ako na the mere fact na naglagay si Jesus sa ministry ng treasurer, actually, ito lamang ang posisyon na nilagay sa ministry ni Jesus, treasurer. Meron treasure. Tama po ba? Kasi what is the sense of appointing a treasurer without a treasure? Amen? Para bang sinabi ninyo na dito sa church sa ito, o ikaw ang treasurer, anong gagawin ko? Magbilang ng pera, pagkatapos ng simba, walang binibilang. Anong trabaho ng treasurer? Wala ano po? So it's nonsense. Amen? It is useless. Pero the mere fact na meron pong treasurer, kasi may fund po ang ministry ni Jesus, and Judas was after. Amen? After doon sa mga pera na naroon sa ministeryo ni Jesus. Ninanakaw niya yun Kaya hindi masaya si Judas na material yung dinala kay Jesus, because your perfume is good, but Judas say, I need cash.
Nakukuha po ba natin yun, mga kapatid? Ang gusto ni Judas, cash. Pero ano po ang sabi ni Jesus dito sa verse 46? Ang sabi niya, you neglected the courtesy of olive oil. So, look at this. It's a form of courtesy na pag may dumarating, merong courtesy na ginagawa po of pouring an olive oil to anoint the head of somebody who has been visiting. Tama po ba? So, kultura ng mga Hudyo na ina-anoint yun. Why? It's refreshing. Amen. Para po sa isang tao. Kaya nga sabi ni David, going back, unity is like an olive oil being poured. It's so refreshing to see that people are united. Kasi pag nakita mo na ang people disunited, it's so stressing. Sino sa inyo ang relax na relax pag nabaltaan nyo, nag-aaway-away ang mga elder, nag-aaway-away ang music ministry. Oh, praise God! Good news! Hello? But when you hear, if you are a leader of this church, when you hear that your people are united as one, wow, it's so refreshing. Kaya yun po ang nagagawa po ng tinatawag na anointing. Now, I use the illustration in a church, in your house. If you hear na ang iyong mga anak nag-aaway sa 10 baboy na inalagaan mo, buhay pa, pinaghahatian na. Nag-aaway, hindi magkasundo sa isang tricycle na iyong pag-aari, nagtatalo na. Ano ang pakiramdam mo, nanay, tatay? Is it refreshing to you? No. Pero pag nababalitaan mo na your children are loving each other, that's so refreshing. Amen. That is the power of unity. Amen. It's like an olive oil being poured into your head. Amen. Yun po ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Amen. And then secondly, may dalawa po kasing benefit. At sabi, it's like a dew, amen, of Harmon. Ang binanggit po, ang sabi diyan sa verse 3, ang sabi, the dew of Hermon. Amen. Now, what does the dew stands for? Ang dew po kasi, siya po ang nakapagbibigay ng dilig sa mga halaman. Moisture, that is correct. So meaning to say, when you see unity, it's a sign that this is a blessing coming. Amen. It attracts the blessing when there is unity in your house, in your family. Amen. Nag-a-attract po ito ng pagpapala. Kaya nga sinundan ito ni David ng ganito, when there is unity, for there the Lord commands the blessing and even life forevermore. Kaya po madali ang blessing pag nagkakaisa. Nakukuha po ba natin? Sa inyong pamilya, pag kayo magkakaisa, amen, madali po ang pagpapala. Amen. Sa inyong organisasyon, pag kayo po'y magkakaisa, madali po ang pagpapala. Because God Himself values and acknowledges the power of unity. Sa book of Genesis, tingnan po natin sandali ang isang nangyari. Na mula sa labi at bibig ng Panginoon, siya mismo nag-certify ng power ng unity. Because there was a time in Genesis 11 na nagkaroon po ng unity ang tao during that time to build a Tower of Babel. Yung Torre na Babel. Sino po ang nakarinig na nito? Sabi sa Genesis 11, kung ating pong papasinin, I will go to verse 5 na directly para hindi po tayo magtagal. Ang sabi sa Genesis 11:5, look at this, ang sabi ron, the Lord came down to look at the city and the tower the people were building. So tiningnan po ng Diyos ang proyekto na pinasisimulang itayo ng mga tao during that time. And listen to what God said in verse 6. Coming out directly from His mouth, He said in verse 6, look, He said, the people are united. They all speak the same language. After this, tingnan niyo po yung effect ng unity. Nothing they set, nothing that they plan out to do will be impossible for them. So pag may pagkakaisa kayo sa inyong tahanan, walang imposibleng hindi niyo mabili yung bahay. Tama po ba? Pag may pagkakaisa kayo, walang imposible ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya pag meron pong pagkakaisa, ang imposible ay nagiging pong posible.
Amen. Purihin po ang Panginoon. Pero may dalawa pong picture na ipinakita sa akin ng Lord dito po sa mensahe ngayong umaga. Because there are two things that we should take home today before we go home. Number one is the unity among the brethren. Pagkakaisa kasama ang ating kapwa. Pero meron pang isang pagkakaisa na kailangan pong ating ina-apply. And what is that? Unity with God. Amen. Kasi unity among the brethren, it is applicable in all sectors of the society. Pero dahil tayo po'y mga mananampalataya, napakahalaga po na ating unawain at papaalalahanan tayo that we need to be united with God. Kailangan po tayo ay kaisa ng Panginoon. Sa John 17, samahan niyo po ako sa John 17 verse 21. Ang sabi po sa John 17:21, I pray, listen, this is Jesus saying and speaking here. Ang sabi sa verse 21, I pray, this is the prayer of Jesus. And who is He praying for? The believers. Ang sabi niya, I pray that they will all be one with each other, just as you and I are one, as you are in me, Father, and I am in you. And may they be in us so that the world will believe that you sent me. Verse 22, I have been given them glory you gave me so they may be one as we are one. So napakahalaga po na tayo po'y may pagkakaisa sa ating kapwa mananampalataya at mahalaga rin na tayo'y kaisa ng Diyos. Amen. Dahil two things happen when we are united with the brethren, the Lord is magnified. But when we are also united with God, the glory of the Lord is seen in our lives. Amen. Kaya pag tayo po ay connected sa Panginoon, makikita po sa atin ang kalwalatian at kapangyarihan ng Diyos. And lastly, in the book of Ephesians, ang sabi po rito ni Pablo, sa verse 13 o sa verse 12, samahan niyo po sa verse 12. Ang sabi sa Ephesians 2 verse 12, ang sabi niya, in those days, you were living apart from Christ. Meaning to say, sinasabi rito ni Pablo, bago kayo maging believers, bago kayo ma-born again, bago kayo maging Christian, what kind of life do you have? You are living apart from Christ. Tama po ba? Ang inyong buhay, malayo kanino? Kay Kristo. So what happened if you are apart from Christ? He said in verse 12, you were excluded from citizenship among the people of Israel, and you did not know the covenant, the promises of God had made to them. So ibig sabihin, exclusive from citizenship. Hindi kasi mga citizen ang Gentile ng Israel, kaya wala tayong kamalay-malay, kamuwang-muwang sa mga tipan at pangako ng Diyos na kanyang ibinigay sa kanyang bayan because we are excluded. And we live in this world, according to verse 12, without God and without hope. So nabubuhay tayo nung araw na hindi pa tayo believers, na walang Diyos, kaya wala tayong pag-asa. Well, praise God. Because one of the things that we possess when we have God, we have problems, but we have hope. Salamat po sa apat na tao na nakakaranas nun. Amen. Ang katotohanan, mga kapatid, pag meron kang Diyos, meron kang pag-asa. Kaya kahit mahal ang gasolina, may pag-asa ka. Kahit tumataas ang bilihin, may pag-asa ka. Kahit sinasabi ng balita, 40% na ang epekto ng inflation sa ating bansa, we have hope. Amen. Ano bang ibig sabihin, mga kapatid, ng inflation? By the way, this is our end-time terminology. When we talk about inflation that are happening today and it's being now experienced in the world today, yung buying power po ng inyong pera lumiliit. That's the word inflation. Kung mapapansin nyo nung araw, I was raised in the 70s and most of my days in my life, it's in the 80s. Nung araw, I was studying in Santa Catalina, dito po sa Binyan, and I live from Muntinlupa. From Muntinlupa to Binyan, ang minimum wage is 75 centavos. Amen. Nung una po ako nagkaroon ng sasakyan when I graduated from high school, my uncle gifted me a car on my first year of college. Dinagaluhan ako ng aking uncle ng sasakyan. Kaya doon ko nakita, kahit po tatay ko ay pastor, the Lord has ways to provide for all of our needs. Hindi kaya ng tatay kong bilan, I can say this, na
Mas nauna pa nga ako nagkaroon ng sarili sasakyan kaysa sa tatay ko eh. Amen. So, nung I was in college, my uncle gifted me a car. So ako po ang nagagasolina. It was a Dodge Colt, Mitsubishi Dodge Colt. Nung panahong yon. Pag may 100 pesos po ako nung araw, I remember those days, full tank po yon. But if you are using a four-wheel today, pumunta ka sa gasolinahan at pag sinabi mong, papagas ako. Magkano, sir? 100. One liter lamang po ito. That's what we call inflation. Ibig sabihin, your buying power now is lesser than before. Tama po ba? Yun po yung inflation. Ibig sabihin, yung power ng pera. Kaya ngayon, di po ba, yung iba akala, binigyan ka ng 500. Minsan may mga magulang sabi, pambira, 500 binigay ko sa iyo, inubos mo. Nay, 100 na lang katumbas nun ngayon. Nakukuha po ba natin yan, mga kapatid? That's what we call inflation. And it is hitting the world today. Amen? Tumatama na po ito ngayon sa daigdig ngayon. Nakukuha po ba natin yan, mga kapatid? Kaya nung araw, sinabi, uy, ang laki ng sweldo ko, magkano? 500 daw ako a day. Kapatid, in the 80s, 100 pesos lang yan. Amen. Nakukuha po ba natin? And it's hitting the world today. Pero pag meron tayong Diyos, sabi ng Bible, we have hope. Amen. Kaya mahalaga po na meron kang Diyos. Dahil ito pong panahong ito ay pasama ng pasama. And if you don't have God, you will not have hope. Kaya pag wala ka pong pag-asa, you are close and prone to the hospital. Malapit ka sa ospital. Pero pag ikaw po'y may Diyos, may pag-asa ka. Bakit ko nasabi ospital? Kasi pag walang pag-asa po ang tao, madali pong ma-high blood, madali pong magkaroon ng diabetes. Kasi pag nawawala ng pag-asa ang tao, napapasarap kang kumain ng matamis. But if you have God, you don't need this food to depend on to. If you have God, you will depend on God on whatever is happening around the world. Why? Because you know that your God is in control. Glory to God. Amen. Kontrolado ng Diyos ang iyong buhay. Dahil siya ang nangako at nagsabi that I know the plans that I have for you, and my plan for you is not to harm you and not to destroy you, but to give you a hope and a better future. Glory to God. So yun po ang ganda. Kaya nga sinabi rito sa salita ng Diyos sa Ephesians 2:12, that is the kind of life that you used to have before. You are living in this world without God and without hope. At sabi ni Pablo, pero praise be to the living God. Dahil sabi ng verse 13, but now you have been united with Christ Jesus. Amen. Tayo ngayon ay kaisa na, united with Jesus. Amen. Kaya napakahalaga po na tayo po ay united with Christ. Kaya dalawa po ang anggulo ng unity na ating pinag-uusapan. United with our brethren, and we should also be united with our God. Kasi pag hindi po tayo konektado sa Diyos, mga kapatid, everything now is quickly and spiraling down. Just in case you do not know, I am very passionate in preaching that the rapture is about to happen anytime soon. Amen? Excited nga sana ako sa inyo magturo ng end time pero nung na-receive ko yung text, unity. Alright, so I need Lord your anointing here. Amen. So yun po, amen. I was about to talk to you about the end time because alam niyo po, ang problema po ng body of Christ, they fear the subject of the end time, but the end time is not a message to be feared, but a message to be excited about. Amen. Pero ang problema na marami po sa simbahan, many are ignorant about the subject. Hindi po napapag-usapan. Kaya marami sa church, hindi nila alam, tutunog na pala ang trumpeta, pero hindi pa nila alam. And ang kinalulungkot po, maybe some of our brethren, hopefully wala rito sa binyan na maiwan, you will realize that the rapture is real, but it's already tribulation. Alam niyo po kung bakit po ako ay naniniwala that we are too close to the rapture?
all of the prophecies now are being fulfilled. Bigyan nyo lang po ako ng 2 minuto hanggang 3. Okay lang po ba? Amen. So, kasi nakita ko ay alas 12 na. Gusto ko na kayong pauwiin eh. Amen. So, isa po kasi sa mga signs na papasok na ang daigdig na ito sa tribulation is the introduction and the coming of the Antichrist. Hindi ko po alam kung paano ko ito may kukoncise, but let me try my very best. There was a news yesterday na akin pong nabasa sa Amerika. It was being news ata sa New York Times. Magse-celebrate po ang Israel ng kanilang Independence Day this coming May 14 of 1948. Now what is that to us? Anong pakialam ko doon, Pastor? Independence Day pala ng Israel yun eh. Sa Philippine Independence Day nga, hindi ko alam eh. Amen. So anong pakialam ko dyan, Pastor? Eto po yan, mga kapatid. Nung nabalik po ang Israel, noong 1948, May 14, nabuksan po ang maraming prophetic words sa Biblia. You know why? Because most of the end-time prophecy is dependent when the nation of Israel is back in their land. Amen? Pero bago po dumating ang 1948, kung alam niyo po ang kasaysayan, sabi ng mga matatanda, pag bumili ka raw ng globe nung araw, globo or world map, the nation of Israel is not there. Kasi walang naniniwala na may lahing Israelita. Before, they just treated Israel as a tribe, but not a country. Pero nung sila po ay nawala sa kanilang bayan, hindi po yun aksidente. Dahil panahon pa po ni Moses sa Deuteronomy, God already prophesied that I will remove you from your land. You will be in exile. Mawawala sila sa kanilang lupain. Pero sabi ng Diyos, babalik ko ulit kayo. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Ezekiel sa isang pangitain, ang sabi ng Diyos kay Ezekiel, Ezekiel, what do you see? Sabi ni Ezekiel, it's a valley of a dry bones. Now the valley of the dry bones represents a nation who is dead. Now God said to Israel, Ezekiel, can this dry bone lives? Pwede ba magkabuhay ang isang bansa ng patay? And Ezekiel made a very wise answer. Ang sabi ni Ezekiel, God you know. Anong ibig sabihin ng sagot ni Ezekiel na God you know? Meaning to say, God, you are sovereign. You can do whatever you want. Amen? So dapat po ganun ang ating relasyon sa Diyos eh. You don't question God why, but you say to God, God, let your will be done. Amen? Marami po sa atin kasi, Panginoon, bakit naman ako? Bakit hindi itong katabi ko? Bakit ako ang may gantong problema? Itong katabi ko, bihira ako makita to sa church. Bakit ako? Now you don't question God. Why? Because if you know that He's sovereign, He can do whatever He wants. He can do whatever He wants. That's the point that you know God. You do what you want to do in my life. Kaya nga, dapat po natin panalangin, let your will be done on earth. Amen. Not my will, but yours be done. How many of you believe na karamihan ng ating frustration sa buhay because we pursue our will and not the will of God? Kaya maraming beses tayo napapahamak kasi sinundan natin path yung gusto natin, pero at the end of the day, we will question, is this the will of God? Kaya sinagot ni Ezekiel ang Lord, sabi niya, you know God. Amen. At ang sabi, kasunod na tanong pa ng Diyos kay Ezekiel, can a nation be born in one day? Pwede bang mabuo ang isang bansa sa loob lang ng isang araw? Nangyari po yun. Because in one day, May 14, 1948, the nation of Israel was born. All right now, nawasak po ang templo gaya ng sinabi ng Diyos sa Matthew 24. Pero tatayo po ulit ang templo. Pero bakit po very crucial ang pagtatayo ng templo? Dahil pag tinayo na po ang templo, i-introduce po ang Antikristo. At pag in-introduce ang Antikristo, if you know the end times, ang sabi ko nga po, bakit ako nag-i-enjoy magturo ng end time? Ganito po yan, para maintindihan nyo lang yung aking point. Mahilig po ako sa basketball. At ang ayaw ko lamang po sa game ng basketball, pag nanood ka ng live do sa iyong team na paborito at natalo, ang sakit sa dibdib. Amen?
Kaya ako nagpapasalamat ako ngayon dahil sa technology may replay na. Kasi pag alam ko na yung panalo at pinanood ko ulit yun, hindi na ako ninenervyos. Nung isang araw kasi ang akin pong anak, ay sila po ay, dahil yung kanilang eskwelahan involved sa UAAP, tas yung isa kong anak ay varsity ng kanilang school. So, yung mga ka-eskwela gusto nanonood. So, sinamahan ko. Dalawang sama ko sa kanya, talo yung school. Kasigaw din ako. Sabi ko sa anak ko, huwag mo na ako sinasama, sakit sa dibdib. Nagyaya ulit at sabi niya, pa, kailangan natin manood in support of our school. Do or die. Ninenervyos ulit ako. Sabi ko, mahirap talaga. Di sumama ako. Buti na lang, yung unang part, tambak. Pero salamat, nanalo. Do or die, parang twice to beat pala. Nung isang araw, hindi kami nanood. Pero nanood kami sa TV. Natalo, ang sakit sa dibdib na, hindi ako makakatulog. Ano po? Kaya sabi ko sa anak ko, huwag mo na sasabihin sa akin na live ngayon. Sabihin mo na lang kung sino yung panalo. Bakit ko po yun gusto? Kasi ganito yan eh. Pag alam mo po ang end time, you are just watching the replay. Bakit? Kasi alam mo na ang dulo. Kahit magulo ngayon, napanood ko na ito eh. At the end of the day, God wins. Kaya iba po pag alam mo ang prophecy. Kasi pag nangyayari itong mga bagay na ito, hindi ka po nagpapanik. I know that because the Lord already spoken about that. I heard that in the book. Nakita ko yan na ito'y darating. Now, nung mabalitaan ko na ipinupus na po ng Knesset party ng Israel na pagsapit ng independence, they are poised, they are committed to erect now the third temple. Sabi ko, my God, praise God, we're flying now. Amen. Dahil pag itinayo po yung third temple, the Antichrist will be introduced. And if the Antichrist will be introduced, then the world will go into its craziest time ever. Dahil papasok po ang tribulation. Pero bago po pumasok ang tribulation, the church will also experience the birth pains. Amen. Hindi ko may pinabidyo kay Brother Roldan. Gusto niyo po bang panoorin 'yon? Kasi tumatawag na po si President Trump ngayon ng one world order. At gusto na rin po ng mundo ngayon na ipasok sa ating skin ang mga tinatawag na chip so that everybody will be controlled. Amen. Pero mga kapatid, pwede ba 'yon? O baka mainip yung mga kapatid, uwian na ako nito mga ito. Gusto niyo po, just a short clip. Amen. Gusto niyo po, okay, yan po, panoorin ninyo sandali, if you are interested. We are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. As one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946. And since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people died, but nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there. Yeah. And we've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world in doing it. So anyway. Yeah, narinig niyo po. Yung pangalawa po, tingnan niyo naman po, yung sinabi ko kanina kay Brother Dane, paki-forward mo na lang para hindi magtagal yung forum na yan. Okay. For getting to know people better than they know themselves. So this is the crucial revolutions, and COVID is critical because this is what convinces people to accept, to legitimize total biometric surveillance. If we want to stop this epidemic, we need not just to monitor people, we need to monitor what's happening under their skin. 15 billion years ago, there was a huge explosion of energy, a big bang. So let's ask her. Okay, so that's Ayan, narinig niyo po pretty yan. wild. Okay na siguro yan. Ano po, para di magtagal. Narinig niyo yun na hindi coincidence ang COVID. Ito po ay platform na gusto nilang gamitin so that people will accept that biometric technology. And if you know the Bible, darating po yung panahon na sinasabing, those that do not have the mark of the beast will neither buy or sell. This could be the highway to that thing to be fulfilled.
Kaya nga po mga kapatid, we are in a crucial moment. Jesus is about to come back. Kaya exciting po itong ating panahon. Kaya nga po, we need to reach the world with the message. Alam nyo, kahit walang makinig maniwala sa ating mensahe, okay lang yan. Dahil wag nating kalilimutan na si Noah, nangaral ng salita ng Diyos, hindi rin pinakinggan. Alam nyo kung minsan sasabihin ng tao, baliw ito, sabi ng ganito. Pero pag nangyari po ang rapture, nangyari po ang second coming, to the world that do not believe, you will look like a genius. Right now, you look like a fool. But believe me, when everything is said and done, you will look like a genius to the world. Sasabihin nila kung sana pinaniwalaan ko itong taong ito. I would not be in this place. Amen. Let's bow our heads, let's pray. Kaya ang bottom line, pinakamensahe po ngayong umagang ito, be united with Christ. Amen. Lalo na po sa panahon ngayon. Amen. Let's pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa mensahe, Panginoon, na pinahintulutan mo na mahayag at maituro sa umagang ito, sa dakong ito ng iyong gawain. Holy Spirit, we thank you for your anointing and we thank you for your power, Panginoon. Salamat, Panginoon, that you have spoken, you have speak to us, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga kapatid ko sa kanilang buhay at sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Samahan mo sila at papagtagumpayin mo sila. Palakasin mo po ang mga nanghihina. At idinadalangin ko rin na kung meron mang mga may sakit, may mga nararamdaman sa kanilang katawang lupa ngayon. Panginoon, I speak healing upon their bodies today, Panginoon. Bigyan mo po ng kalusugan, kalakasan ng kanilang katawang lupa. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen. Amen. So praise the Lord. God bless you po. Thank you very much for allowing me to minister the word into your lives today. Amen. So, ano po ang program? Tatayo sila, ano po? And then they will sing. Bibigay ko na ba yung final benediction? So, meron pa bang iba po? Oh, final benediction. Okay, let's stand up. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. At akin pong ibibigay na ang final benediction. Ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat. Patuloy na samahan kayo at patuloy na ingatan at proteksyonan ng ating Panginoon. Magningning ang mukha ni Kristo sa inyong mga mukha at patuloy na kayo magtagumpay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Tapos na po ang gawain. Magandang tanghali po. And again, Happy Mother's Day sa lahat po ng mga nanay. God bless us all po.